Magandang araw po, DJ Serene. Ako po si Mitch. Bago ko po simulan ang kwento ko, nais ko munang magpasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang isang kwento na matagal ko nang tinatago. Sa mga oras na ito, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga lihim. Mga lihim na hindi natin kayang iparating sa lahat. Ngunit, siguro ay oras na rin upang ibukas ang puso ko at magsabi ng mga saloobin na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Si Tito Arnel, asawa ng tita ko, ay hindi ko talaga tunay na tiyuhin, pero lumaki ako sa kanya. Hindi ko nakasama ang tunay kong tatay, kaya si Tito Arnel ang naging tatay-tatayan ko. Siya ang nagsisilbing gabay sa akin, matapang, may prinsipyo, at laging nandyan kapag kailangan ko ng tulong. Kahit malayo ang pagitan ng edad namin, hindi ko naramdaman na may anumang hadlang sa aming relasyon. Minsan, sa mga simpleng pagkakataon, ramdam ko ang mga titig niyang hindi ko maipaliwanag. Sabi ng iba, walang masama, tita lang siya. Pero may mga pagkakataong may kakaibang init sa mga hawak niya sa aking kamay, sa mga haplos ng kanyang mga daliri sa buhok ko, sa mga sulyap ng mata na hindi ko kayang sagutin. Lumaki ako sa hirap at siya ang naging sandigan ko. Minsan, matagal siyang nawawala dahil sa trabaho, pero tuwing uuwi siya, ibang klase ang tuwa na nararamdaman ko. Wala siyang alam na tinatago ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa bawat taon na lumilipas, mas tumitindi ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil sa tagal ng pagkakakilala namin, o kung dahil sa kakulangan ko sa pagmamahal mula sa aking tunay na pamilya, pero parang hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Si tita, ang asawa ni Tito Arnel, ay laging nasa abroad. Malimit lang siyang umuwi, kaya halos kami ni Tito Arnel lang ang nagkasama sa bahay. Kung tatanungin mo siya, masaya siya sa buhay nilang mag-asawa. Pero hindi ko na alam kung may hindi ba kami na naiwan sa mga gabing walang makapagsabi ng nararamdaman namin. Kumbaga, kami na lang ang magkasama sa mga pagkakataong mag-isa ako sa bahay. Sa mga simpleng gabing iyon, ang mga titig ni Tito Arnel ay nagiging mas matindi. Minsan, nagiging mahirap na hindi ko maramdaman ang init ng katawan niya sa tuwing magkatabi kami sa sopa o ang hindi maiwasang pagdikit ng aming mga braso. Sabi ko sa sarili ko, baka pagmumuni ko lang ito. Baka lang talaga ako nakatingin ng matagal sa kanya, kaya nararamdaman ko ang bagay na ito. Pero hindi ko na kayang magtago pa. Minsan, magkasama kami ni Tito Arnel sa kusina habang nag-aayos ng mga gamit at wala kaming ibang kausap kundi ang bawat galak ng aming mga mata. Nasa edad akong may mga naglalaro na sa aking isipan, mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung anong klaseng init, hindi ko kayang itago. Isa siya sa mga taong hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganitong epekto sa akin. Bawat halakak niya, bawat patawa, kahit mga simpleng pangungusap lang, nadarama ko ang kakaibang saya. Habang naglalakad siya papalapit sa akin, ang malalalim na titig niya ay nagiging pabigat sa aking dibdib. Ang mga kamay niya, kahit sa hindi sinasadya, minsang dumaan sa braso ko, at ang init nito ay hindi ko kayang ilarawan. Dati hindi ko kayang pansinin, pero habang tumatagal, nawawala ang hadlang ng pagkatotoo. Ang mga mata ko na lang ang nagiging saksi sa unti-unting pagkabighani ko sa kanya. Sa mga gabing magkasama kami, kahit walang sinasabi, ang mga galak ng mga kamay niya ay nagsasalita. Isang gabing walang ilaw at wala pang kuryente sa bahay, nakatambay kami sa sofa. Wala nang ingay kundi ang huni ng hangin na dumadaan sa mga bintana. Walang buwan na nagbigay liwanag, tanging ang mga mata ni Tito Arnel ang nagbibigay gabay sa akin. Ibinulong niya,
Dito ka lang, Mitch. Delikado sa labas. Sabay kami dumaan sa dilim, ngunit hindi ko alam na sa dilim na iyon, ako'y magsisimula ng mas malalim na pakiramdam. Hindi ko alam kung anong klaseng init ang tumama sa katawan ko nang magkadikit na kami. Ang mga palad ko'y kumakapit sa dibdib niya. At ang bawat sigaw ng aking katawan ay nagsasabing, "Huwag mong itigil." Iyon na pala ang unang gabi. At pagkatapos ng gabing iyon, tila nagbago ang lahat. At hindi ko na alam kung paano ko siya babawiin mula sa sarili ko. Siguro nga, nagsimula sa isang hindi inaasahang sandali ang lahat ng ito. At ngayon, tila ako'y nahulog na. Hindi ko kayang itago pa. At sa mga gabing magkasama kami, hindi ko kayang palampasin ang bawat sulyap, ang bawat halik na ako'y muling napap. Sa mga gabi nang hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko, dumating din ang oras na kinailangan ko ng sagot. Hindi ko na kayang magtago pa ng aking nararamdaman. Palagi na lang akong nagmamasid, at ang mga titig ni Tito Arnel ay nagsimula ng magbukas ng mga pintuan sa puso ko na hindi ko alam kung paano isara. Isang gabi, nagkataon na kami lang ni Tito Arnel sa bahay. Si tita ay wala na namang uuwi mula sa abroad at kami na lang ang magkasama. Hindi ko na kayang maghintay pa. Nasa kusina kami, nag-aayos ng mga gamit at naghuhugas ng mga plato. Dahan-dahan kong nilapitan si Tito Arnel at tumingin ako sa kanyang mga mata. Sabi ko sa sarili ko, "Ngayon o hindi na?" "Mitch, anong nangyayari sa'yo?" Tanong niya nang may pagkabigla sa tono habang nilalagyan ng sabon ang mga pinggan. Pero ako, tumahimik lang at hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Tumayo ako sa harap niya at nagsalita ako ng malumanay. "Tito Arnel," simula ko at napansin ko ang kanyang titig na nagsimulang magbago. "Simula nang bata pa ako, ikaw na yung naging tatay-tatayan ko. Pero sa mga huling taon, may mga nararamdaman ako na hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Tito. Alam ko na may mali sa pakiramdam ko, pero hindi ko na kayang maging bulag pa." Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kilig na nararamdaman ko sa bawat pagdikit ng mga mata namin ay tila nababalot ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ako ng matagal at nagtakip siya ng mga kamay sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umupo sa mesa at hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. "Hindi mo na kailangang mag-alala, Mitch," sabi ni Tito Arnel. Ngunit sa tono ng kanyang boses, hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Naiintindihan ko. Pero baka may mga bagay lang talaga na hindi dapat mangyari. Pakiramdam ko na parang ang mga salita niya ay isang pagpapaalis, ngunit hindi ko matiyak. Tumahimik siya ng saglit at tanging ang tunog ng tubig mula sa gripo ang naririnig ko hanggang sa siya'y tumingin ulit sa akin at ang mga mata niya ay puno ng kalituhan. "Huwag mong gawing mas mahirap ang lahat, Mitch," dugtong niya. At naramdaman ko na parang isang malamig na hangin ang dumaan sa aming pagitan. Hindi ko na kayang kontrolin ang mga emosyon ko. Ang sakit, ang takot na baka nga maling desisyon ko ang lahat ng ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa aking puso na hindi pa rin umiwas. Hindi ko alam kung bakit, pero umaasa pa rin ako. Umaasa akong sa mga susunod na araw, magkakaroon ng pagkakataon ng puso ko. Nagpatuloy ang gabing iyon at si Tito Arnel, bagamat tila nagsasabi ng mga salitang nagpapalakas sa akin, ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa mga gabing susunod, muli kong naranasan ang mga sulyap niya, ang mga hawak niya, ngunit ang mga titig niya
ay tila nagsisilbing mga pader na hindi ko kayang gibain. May isang tanong na lagi kong iniisip pagkatapos ng gabing iyon. Mahal nga ba ako ni Tito Arnel? O isa lang akong parte ng responsibilidad na dala niya bilang isang asawa ng tita ko, na parang ang nararamdaman ko'y hindi kasing halaga ng aking iniisip. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang aming pagiging magkasama sa bahay, ngunit may isang pakiramdam na naglilihim sa aming dalawa. Ang hindi kayang ipaliwanag na tensyon, sa bawat sulyap, sa bawat paglapit, naaalala ko ang gabing iyon. Kung may pagkakataon. Ang mga sagot na hinahanap ko sa kanya ay nagiging isang misteryo na kailan mula ng gabing iyon parang may pader na agad na bumangon sa pagitan namin ni Tito Arnel. Noon, ang mga sulyap niya, ang mga simpleng galak na nararamdaman ko, ay napalitan ng malamig na hangin. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari, pero para bang may isang malupit na agos na dahan-dahang iniiwasan ako. Nagbago siya. Hindi na siya tulad ng dati. Ang mga tanong ko na dati niyang sinasagot ng buo at tapat ay ngayon tumutok na lang sa walang saysay na mga sagot. Ang mga mata niya na noon ay may lambing at pag-unawa ay naging malamig na. Hindi ko na naramdaman ang init ng mga haplos niya, ang mga salitang nagpapalakas sa akin. Lahat ng iyon, nawala na, at sa bawat araw na lumilipas, ang distansya namin ay lumalaki. Wala akong magawa kundi magkunwari na parang walang nangyari, pero sa bawat araw na nagdaan, mas nararamdaman ko na hindi na ako ang parehong Mitch na kilala ko. Hinahanap-hanap ko ang mga dating galak na nararamdaman ko sa mga simpleng bagay na ginagawa namin. Pero wala na. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari, kung saan ako nagkamali. Naisip ko, baka nga ako ang may kasalanan. Siguro ay nagmadali ako. Baka may dahilan si Tito Arnel sa lahat ng ito. At ako lang ang hindi nakakaintindi. Bawat tanong ko sa sarili ko ay nagiging mas magulo. Bawat sulyap na ibinibigay ko sa kanya, ang mga titig na dapat ay magaan, nagiging mabigat. May mga pagkakataon na nagtatanong ako kung may mali ba talaga sa pakiramdam ko o baka ako lang ang nag-isip ng lahat ng ito. Siguro, hindi ko siya dapat minahal. Siguro, nagmukha akong mabigat na responsibilidad sa kanya. Dahil dito, ang mga gabi ko ay puno ng pag-aalala. Kapag magkasama kami, ang mga tanong ko ay tila nagiging hangin na dadaan lang, hindi maririnig ni Tito Arnel. Ang mga simpleng salita na dati niyang ibinibigay ay nagiging malamig, parang hindi ko na siya kilala, parang ang lahat ng mga nararamdaman ko, mga alaala, ay nagiging isang lihim na hindi kayang ipahayag. Pakiramdam ko, tinatanong ko ang sarili ko kung totoong mahal ako ni Tito Arnel o kung ako lang ang nag-isip ng lahat ng ito. Minsan, naiisip ko kung ako lang ang may sala sa nangyaring lahat. Siguro, nabigla siya. At ako lang ang nagmali ng timing. Bawat gabi na nagkikita kami, sa mga mata niya, hindi ko na nakikita ang mga sagot na hinahanap ko. At sa bawat pagdaan ng oras, ang distansya namin ay patuloy na lumalawak. Ang mga init ng katawan ko na dati ay nararamdaman ko tuwing nandyan siya, ay unti-unting nagiging malalamig. Tinutulungan ko ang sarili ko na magpanggap na walang nangyari, ngunit sa kabila ng mga panahong iyon, ang bawat hakbang ko ay puno ng tanong. Baka nga, wala siyang nararamdaman para sa akin. Baka nga, ako lang ang nag-isip ng lahat ng ito. Ngayon, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Ang mga tinig na naririnig ko mula kay Tito Arnel ay mas malayo na, at ang bawat patak ng oras ay nagsisilbing isang paalala na may mga bagay na hindi ko na kayang ibalik. Isang araw
Habang nakatambay ako sa sala, isang text message ang tumunog sa cellphone ko. Akala ko dati walang halaga. Isang simpleng update mula sa isang kaibigan o baka may bagong balita sa pamilya. Pero nang makita ko ang pangalan ng tita ko sa screen, parang may mabigat na bagay na nagbukas sa dibdib ko. Si tita, matagal nang wala sa bahay. Siya ay nasa ibang bansa. Matagal na rin, kaya't ang mga mensahe niya ay bihirang dumating. Nang buksan ko ang message, napansin ko ang mga salitang nagpadama sa akin ng kilig at takot sabay. Mitch, sana okay ka lang diyan. Laging mag-ingat. Alam ko na si Tito Arnel ang nag-aalaga sa iyo at tinutulungan kang magdesisyon. Tiwala ako sa kanya, kaya't walang dapat ipag-alala. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon, parang may dumapo sa aking mga mata na hindi ko kayang itago. Tiwala siya kay Tito Arnel. Iyon ang sinabi ni tita. Hindi ko alam kung anong klaseng kirot ang naramdaman ko. Dahil sa isang banda, parang naaalala ko pa rin ang mga masayang araw kasama siya. Pero sa kabila noon, may sumasakit na tanong sa aking isipan. Kung ang lahat ng nangyari, kung ang relasyon naming magtito at tita ay naging isang laro, isang eksperimento na hindi ko na kayang kontrolin. Tinutulungan ni Tito Arnel ang tita ko sa lahat ng bagay. Kahit na may mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Dati, iniisip ko na ang relasyon namin ay isang bagay na natural. Na ang mga galak at saya ay walang ibang dahilan kundi pagmamahal. Ngunit ngayon, ang mga salita ng tita ko ay nagsimula ng magbukas ng mga tanong sa isip ko. Ang mga pagkilos ni Tito Arnel, yung mga simpleng pagtingin at haplos, baka nga ito ay bahagi ng kanyang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ni tita. Baka hindi ako ang dahilan ng lahat ng ito. Baka ang relasyon ko kay Tito Arnel ay isang bahagi lang ng isang mas malalim na plano na hindi ko kayang intindihin. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Sa bawat pagdaan ng araw, lalo ko pa siyang naiisip. Ang mga magagandang alaala ay unti-unting nauurong at napapalitan ng mga tanong. Ang mga kamay ni Tito Arnel na dati nagpapalakas sa akin ay ngayon parang naging isang problema. Kung totoong mahal niya ako, bakit parang ngayon ang tingin ko lang sa kanya ay isang tao na may responsibilidad na dapat gampanan? Kung may mga sinasabi siya na magaan at minsan ay may kalambingan, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga ito ay nagiging mabigat sa aking puso. Hindi ko na malaman kung anong pagkakaintindi ko sa relasyon naming dalawa. Habang nararamdaman ko ang bigat ng aking mga tanong, pakiramdam ko ay parang nababaliw ako. Ang mga sagot na hinahanap ko mula kay Tito Arnel ay hindi ko makita, kaya't ako na lang ang bumuo ng mga sagot sa aking sarili. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-isip ng lahat ng ito. O baka nga may ibang dahilan si Tito Arnel sa lahat ng nangyari. Ngunit ang tanging naiisip ko, ang pinakamasakit na tanong sa aking puso, ay kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Tito Arnel para sa akin. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa ako sa ganitong sitwasyon. Ang masakit, nararamdaman ko na ako, lang ang nagdurusa. Sobrang dilim ng lahat, at hindi ko kayang mag-isip ng mali. Ang mga alaala ng mga simpleng araw na magkasama kami ni Tito Arnel, ang mga sulyap na may lalim, ay unti-unting nagiging mapait. Bawat tanong ko ay sumasakit, at habang ang oras ay patuloy na lumilipas, tila ang bawat sagot ay nagiging mas malabo. Hindi ko alam kung sa huli ay matututo akong tanggapin na baka hindi ko nga siya kilala sa kabila ng lahat. Minsan, kapag ang sakit ay dumating na, kailangan mong magtakda ng oras para tumahimik, para magmuni-muni. Tinutulungan ako ng katahimikan na makita ang mga bagay sa ibang perspektibo na hindi na lang puro galit at kalituhan. Habang ang mga araw ay dumadaan, natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Marami akong iniisip tungkol sa mga hakbang ko.
Nang magbalik tanaw ako sa lahat ng mga desisyon ko, hindi ko alam kung tama ba o mali ang ginawa ko. Ang pag-amin ko kay Tito Arnel, nagustuhan ko ba siya? O baka ako lang ang naghanap ng sagot sa wala dati, parang ang saya ko sa simpleng mga ngiti niya at mga titig. Parang may kakaibang init na sumasakal sa akin tuwing magkasama kami. Pero ngayon, tuwing naiisip ko ang mga iyon, nararamdaman ko na lang ang malamig na hangin. Hindi ko alam kung nahulog ba ako sa mga pakiramdam na iyon dahil sa hindi tamang dahilan. Ako ba ay naghahanap ng pagmamahal na hindi ko nahanap sa iba? O baka naman, ako lang ang nagpatangay sa mga magagandang alaala at hindi ko nakita na may ibang layunin pala si Tito Arnel sa mga ginagawa niya. Habang binabalikan ko ang mga nangyari, sinubukan kong mag-isip ng mas malalim. Dati, hindi ko iniisip na may kinalaman ang mga desisyon ko sa kanyang mga galak at responsibilidad. Ngayon ang tanong ko ay, ako ba ang naging kaligayahan niya o isa lamang akong bahagi ng kanyang mga obligasyon? Siguro nga, sa lahat ng panahon na magkasama kami, iniisip ko na may mga palihim na pagnanasa na hindi ko kayang ikubli. Pero sa ngayon, nang dumaan ang mga araw ng sakit at galit, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga kilos o salita. Baka ako lang ang nagbuo ng lahat ng iyon sa aking isipan. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Para bang ang pag-iisip ko ay humihila sa akin pababa at sa bawat pagkilos ko, parang may pader na nagsasabing huwag. Ang mga tanong sa aking puso ay nagiging magulo at nararamdaman ko na unti-unting nabubura ang lahat ng mga dahilan kung bakit ko siya minahal. Sinasabi ng puso ko na hindi ko ito kayang iwan, ngunit ang aking isipan ay nagpapakita ng iba. Puno ng emosyon, ang lahat ng ito ay naging magulo. Pero may mga sandali ng katahimikan na nagpapakita sa akin kung gaano ako kalakas, kahit hindi ko pa rin kayang tanggapin ang lahat ng nangyari. Isang bagay ang natutunan ko. Walang pagmamahal na hindi dumaan sa sakit. Ang pagtanggap sa lahat ng iyon ay hindi madaling proseso. Kahit ang mga pakiramdam ko ay malalim at mahirap i-express, natutunan kong yakapin ang mga saloobin ko. Hindi para masaktan pa, kundi para maging buo ulit. Hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao para makapag-move on ako sa mga pagkakamali ko. Kaya ko na ngayon. Kaya ko na maglakbay ng mag-isa at magpatawad sa sarili ko. Huwag na akong maghintay pa sa sagot ni Tito Arnel. Hindi ko na kailangan ang mga palihim na tingin at mga salitang hindi malinaw. Kung nararamdaman ko na ang sarili ko ay nawawala, natutunan ko na kailangan ko rin itong hanapin ng mag-isa. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay makuha sa mga simpleng hakbang patungo sa sariling kalayaan. Kaya't dito ko na lang tutok. Hindi ko na kailangan maging bahagi ng mga kasinungalingan o mga hindi tamang laro. Isang hakbang na lang at makikita ko ang aking sarili. Kahit anong pagtatangka ko na magpatawad at mag-move on, tila ba ang lahat ng mga nangyari ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Tito Arnel. Para bang ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat at ang mga alaala ng kanyang mga galak at pasakit ay sumasakit sa aking dibdib. Hanggang sa isang gabi, sa harap ng isang kape at ilang minuto ng katahimikan, ipinagtapat ni Tito Arnel sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na nagbago ng lahat. Tumango siya ng malalim at bago pa ako makapag-react, binitiwan niya ang mga salitang nagpatigil sa aking puso. Alam mo, Mitch, ang lahat ng ito ay hindi ganito noon. Nang una, akala ko ay isang simpleng tungkulin lang ang ipinag-utos sa akin. Ngunit habang lumipas ang mga taon, naging totoo na ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa iyo.
Puno siya ng kalungkutan at nakita ko sa kanyang mga mata ang labis na pagsisisi. Pati na rin ang takot na matagal ko nang nararamdaman, ngunit hindi doon natapos ang lahat. Napalunok ako ng laway at nagsimula na akong magtaka kung anong ibig niyang sabihin. Mitch, muling nagsalita siya. Nagmamahal ako sa'yo, pero may isang mas mabigat na dahilan kung bakit ako nahirapan. Nandyan ang aking mga pakiramdam para sa iyo. Pero nandyan din ang nararamdaman ko para kay tita. Tita mo, Mitch. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa aking katawan. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na dumaan sa aking dibdib. Si tita, ang babaeng matagal kong iniisip, ay laging nariyan para sa akin. Ang babaeng minsan ko pang tinitingala bilang ang aking sandigan. Hindi ko kayang isiping ang mga nararamdaman ko para kay Tito Arnel ay may ibang laman pa pala. May kasamang lihim na hindi ko na kayang sakyan. Naramdaman ko ang pagkabigo at hindi ko na alam kung ano ang tamang maramdaman. Kung nagmamahal nga siya sa akin. Paano ko matanggap na ang tao na ito, na siyang nagbigay sa akin ng mga pag-asa, ay may sarili palang lihim na hindi ko alam? Paano ko matanggap na siya, habang tinutulungan akong mapanatili ang aming mga relasyon, ay nahulog din pala sa mas malalim na bangin ng pagmamahal na hindi ko kayang saksiin? Ang mga salitang binitiwan niya ay nagdulot sa akin ng mga tanong. Kung totoong nagmamahal siya sa akin, bakit niya pinili pang magtago sa akin? Bakit hindi niya ipinaalam sa akin agad? At kung si tita nga ay bahagi ng kanyang mga nararamdaman, paano kami magpapatuloy? Nandyan ang pag-aalinlangan, ang mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Puno ako ng sakit. At hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang mga nararamdaman kong ito. Isang parte ng aking puso ay nais magpatawad, habang ang isa naman ay nais na magtakda ng distansya. Hindi ko alam kung si Tito Arnel ba ay may malasakit sa akin o kung siya ay nahulog lang din sa isang alon ng emosyon na wala sa kanyang kontrol. At si tita, siya na nagtiwala kay Tito Arnel na aalagaan ako, ay isang bahagi na hindi ko matanggap. Isang kahirapan na parang walang katapusan. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding sakit at kalituhan sa aking puso. Hindi ko na alam kung paano ko gagawin ang lahat, kung ano man ang nararamdaman ko ngayon. Isang bagay ang sigurado. Ang relasyon namin ni Tito Arnel, at pati na rin ang mga pakiramdam ko kay tita, ay magbabago magpakailanman. Chapter 8. Resolution. Dumating ang oras na hindi ko na kayang magpatuloy sa pamumuhay na puno ng mga tanong, sakit, at mga kabiguang hindi ko alam kung paano sisimulan. Matapos ang lahat ng mga lihim at kasinungalingan na nagpainit sa bawat kanto ng aking puso, natutunan ko na hindi ko na kailangang patagilid na lumakad sa dilim ng nakaraan. Si Tito Arnel at ako ay nagtagpo muli, pero iba na ang lahat. Hindi na kami mga inosenteng magkaibigan na ang bawat galak ay naiintindihan ng walang kalituhan. Ang mga mata ko ay naglalaro sa mga alaalang naiwang masakit, pero sa pagkakataong iyon, natutunan ko nang tanggapin na hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Tinanggap ko ang lahat ng mga kamalian, pati na rin ang mga pagkatalo. Sa kabila ng mga sugat, may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing, kailangang lumaban. Hindi para kay Tito Arnel, hindi para kay tita, kundi para sa aking sarili. Ang pagmamahal ko sa iyo, Mitch, hindi naging madali. Bungad niya, ang tinig ay mabigat. Nais kong sabihin na wala akong intensyon na saktan ka. Pero naisip ko lang, ang mga nararamdaman ko, ang mga pagkukulang ko, ay bahagi ng mga kasalanang hindi ko kayang itama. Sa mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng mga pagkakamali na kanyang ipinagpasensya, pati na rin ang mga bitin na pag-asa na kami sana ay magkaayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
nahanap ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapatawad sa iba. Nagsimula akong matutong magpatawad sa aking sarili. Naglakad ako palayo kay Tito Arnel, hindi upang iwasan siya, kundi upang magpatuloy na maghanap ng sarili kong kaligayahan. Sa bawat hakbang na iniwasan ko siya, nakaramdam ako ng mas malinaw na hangarin. Hindi ko na kailangang maging saksi sa mga pagpapanggap. Hindi ko na kailangang magpakita ng pusong naguguluhan. Ibinukas ko sa sarili ko ang bagong mundo. Isang mundong hindi puno ng kasinungalingan o panlilin lang. Salamat, Tito Arnel. Salamat sa lahat ng mga aral na natutunan ko mula sa iyo. Pero ngayon, kailangan ko nang magpatuloy na maghanap ng tunay na kaligayahan sa sarili ko. Mahirap mang bitawan siya. Alam kong ito na ang tamang hakbang para sa akin. Ang pagmamahal ko sa kanya ay wala nang ibang magagawa, kundi maging isang bahagi ng nakaraan. Habang ang mga oras na kasama siya ay nagiging mga alon ng alaala na unti-unting humuhupa, natutunan ko ring yakapin ang aking sarili. Natutunan kong hindi ko na kailangang maging parte ng kwento ng ibang tao upang maging buo. Sa halip, pinili ko ang aking kalayaan. Ang kalayaan na muling mangarap, magsimula, at matutong mahalin ang sarili ko nang walang alinlangan. Ang mga pagkakamali, ang mga pagtataksil, ang mga hindi pagkakaintindihan, lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko na kailangang maging biktima ng mga pangyayaring iyon. Sa halip, nagpatuloy ako sa buhay na puno ng mga bagong pag-asa at pananaw. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa akin. Ngunit sigurado ako, magkakaroon ako ng kontrol sa kung anong magiging bukas ko. Ang pagbabalik loob ko sa sarili ko ay isang hakbang na hindi ko sana magagawa kung hindi ko natutunan ang mga mahihirap na aral. Ang mga sugat na naiwan sa puso ko ay hindi na magpapahina sa akin. Sa halip, ginamit ko ang mga iyon bilang gabay patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa atin ngayong gabing ito. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong hatid namin. Tandaan, sa bawat pagsubok, may bagong simula. Hanggang sa susunod na kwento, magpatuloy tayong maglakbay at magpatawad sa ating mga sarili. Paalam muna at ingat kayong lahat.